in several texts in the Bible. First mention is in Matthew chapter 24, and second is in Matthew chapter 28, and in the last chapter of Luke and in the last chapter of Mark. Hambal nila mga kauturan, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then what? And then what? And then the end come. Kung mawali na ang mensahe sa tibuok kanasuran, which this mission is going on right here, right now, via online, ginagamit ang internet, ang social media, ang atong mga platform, ang atong mga simbahan, ang atong mga plaza. The gospel is being delivered to all nations, and we praise the Lord nga kabahin kita sini. Salamat sa itong mga nakawali na ka mga elders, kag mga laymen, kag mga missionaries nato, kag mga pastors nato. We need more preachers. Question is, how can we be successful in this endeavor of reaching out souls for God's kingdom? Paano kita magmadinaopon niini mga kaigsunan? As I entitled this sermon, Celebrating the Great Success. This is in the context of soul winning. Now, tanaw nato, tunay duha ka istorya sa Biblia nga naghisgot sa usa ka mirakulo nga gihambal mahitungod sa pagpakista. You heard the sermon being preached out of this story. One is recorded in Luke chapter 5, verses 1 to 11. Ang isa makita nimo sa Juan kapitulo 21, versikulo 2 hasta sa 6, o kung padayunon nimo hasta sa 10. Makita nimo ining duha ka istorya nga lain-lain ang ila nga setting. Ang Lucas kapitulo 5 nga istorya ginhambal ini siya antes si Ginoong Hesus ginlansang sa cross. Ang Juan kapitulo 21 ginsaysay ini nga milagro sa tapos na nga nalansa si Ginoong Hesus kag nabanhaw na siya. But it tells the same miracles in different setting kag sa nagkalain-lain nga mga panahon. I don't know why it needs to be repeated twice. The same miracle being repeated twice in different circumstances and in different situations. Tanawag natin mga kauturan. Of course, I will not be dealing more on the theological issues of the subject. I will be dealing more on the lesson that we can get from this story nga atong ma-apply sa atong pagpagwali sa maayong balita. Kung imo tanawon ang Lucas kapitulo 5, versikulo 1 hasta sa 11, mga kauturan, nagsaysay na siya na ang mga katawan ato dito sa kilid sa baybay. This is in the Sea of Galilee. Kag nag-abot dito nga nakita ni Ginoong Hesus nga may mga baluto nga ang mga mangingisda ila na ginhimos ang ila nga mga pukot. Buot silingon, halin na sila sa pagpanagat. Ang isa naman ka istorya dito sa Juan kapitulo 21 mga kauturan, nagahisgong mga utod nga wala pa sila natatakas sa tubig at pa lang sila dito sa siguro nagapalapit na sila nga manugtungka. The story
in Luke chapter 5, mga kauturan, naghambal si Ginoong Hesus sa kay Simon, tungkol sa kay Pedro, pasakyan ko sa imo nga baluto. Kay gusto ko mag-istorya sa mga tao. And so, nagsakay si Ginoong Hesus sa baluto. And afterwards, iya ginambalan ang mga anak sa baluto sa Simon Pedro, mga kauturan. Kasiling niya, ihaboy at imaatras kita dito sa unahan, kag ihaboy ang pukot. Ang hambal nila, mga kauturan, Simon answered, said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when we had this done, being enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Tanawan ninyo, mga kauturan. Sa piyak na istorya sa malaking kasulatan, mga kauturan, makita nimo na sa story ni John, mga kauturan, nga samtang ato sila sa unan, si Ginoong Hesus na mangkot sa ila. May nakuha pala ka mo nga isda. Siling nila, Ginoo, wala And so, pagkatapos, siling ni Ginoong Hesus, throw your net on the right side of the boat and you will find some. We did it. They were unable to haul the net in because of the large number of fish. Kung di mo tanawon ininyo ang istorya, mga kauturan, it all tells about the great catch of fishes. The other story tells about several fishes. Nagbanggol ko sa ako sa kay Mrs. Sili ko nga ang nagagamit ang Bible sa fish. And the other story is telling about fishes. Ang other story, nagahambal parte sa fishes. While the second story tells about the fish. Ingon ni Mrs. Biology pa na siya. Siguro nabasa po din niya. Siling niya, ang fishes, several kinds of fish. Ang fish is as full of fish. Buot silingon, kung isa lang siya kaklase na isda, halimbawa, kabagak lang. Kagrupo sa kabagak na fish ang tawag. Pero kung lain-lain, kabagak, bangros, tilapia, ang tawag sila fishes because of different multitude of fish. Now, I wonder why this story tells different things. The first one tells about fishes and the other one tells about fish. Now, I'd like to nakita natin, mga kauturan, probably ang nakuha nila sa una nila nga pagpag-isda, lain-lain nga klase sa isda. That's why they separated the other one from the other. Ipain-pain nila. May hindi tinlo nga isda, kag may alangan na tinlo nga isda. Sa isa ka story, nag-aba nito, ang net na bungkag. While in the other story, wala na bungkag ang net. Now, I go down to this story and I realize, mga kauturan, that these two stories are seen to be the story of the church. The first story is the first harvest, and the second story is the last harvest. And I want to tell you that when we first preach to the people, there are different kinds of souls being brought to the church. But in the last days, there will be only one group of people that will be brought to the kingdom of God. Sa